Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito para magkaroon kami ng pagtitipon. Dahil sa inyong dakilang sakripisyo at biyaya na ipinakita sa krus, kay kami po ay mga miserableng makasalanan, karapat-dapat sa impyerno. Kami po ay naligtas ng lubos mula sa walang hanggang pagturusa. Dahil sa inyong patuloy na pagkabay sa amin, naunahan po namin na ang inyong dakilang biyaya at pag-ibig tungo sa amin. Tapos, dahil sa inyong malaking biyaya, kami po ay manatili sa inyong maluwahating iglesia. Sa ngayon araw din po, sa inyong biyaya lamang, kami po ay nakatipon sa lugar na ito. Kaya po mula sa simula hanggang sa wakas ng pagtitipon po ito, samahan niyo po kami sa pangitan ng inyong biyaya at inyong pananalita. Kami po ay lupang mahina, ngunit dahil sa inyong patuloy na pagkabay sa amin, kami po ay mabubuhay sa mundong ito bilang inyong anak. Kaya pakibigyan mo kami ng inyong kalakasan at karunungan upang tuparin ang inyong kalooban para sa inyong kaluwalhatian. Pakipalakasin niyo po yung aming loob, espiritu, lumaban sa mga pagnanasa ng laman at pagkanan ni Satanas. Samahan niyo po kami upang ipangaral ng inyong ebanghelyo para sa inyong kaluwalhatian lamang. Malalapit na po ang inyong pagdating, kaya po suriin niyo po yung aming buhay upang baguhin yung aming buhay, isip, puso, alinsunod sa inyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. Buksan po natin ang Biblia, Roma chapter 1. Roma chapter 1 verse 1. Okay, Roma chapter 1 verse 1 po. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Si Pablo na alipin ni Hesus Kristo na tinatawag upang maging apostol, ibinukod para sa ebanghelyo ng Diyos. Si Pablo na alipin ni Hesus Kristo, tinawag upang maging apostol, ibinukod para sa ebanghelyo ng Diyos. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Paulit. No? Ngayon naman, ang tungkol sa kahulugan ng alipin sa Biblia. Si Apostol Pablo naman po ay si Apostol Pablo naman po isa pang importanteng apostle in iglesia. Okay? Lalong-lalo na siya pa ay tinawag ng Diyos para sa mga hentil. Kaya dahil sa kanyang mabuting ministry, maraming mga hentil ay naligtas. Kaya po yung ebanghelyo ay nakaabot sa ating pong lahat dahil sa kanyang ministry. Lalong-lalo na dahil sa ang Panginoon, Jesus, siya pa ay nagiging apostol ng iglesia. Kaya mahalaga naman po ang
ministry ng Apostle Pablo, pero mas mahalaga po ang pag-ibig ng Panginoon Jesus tungo sa Kanya at tungo sa atin. Sabi dito, si Pablo na alipin ni Hesus Kristo. Okay. Bago po sinabi niya tungkol sa kanyang apostleship, sinabi niya, ako ang alipin ni Hesus Kristo. Okay. Alipin, no? Sa ating panahon, hindi nakikita yung mga ganitong sistema, alipin, no? Sa ibang bansa, siguro meron pa po na konti na ganyan, pero sa ating panahon, wala na po yung alipin na ganito. So, kung inisip po natin tungkol sa konsepto ng alipin, siguro magkaroon tayo ng mga negatibong kaisipan, no? Alipin. Sino ang gustong naging alipin? Walang sino man, no? Gusto niya bang naging alipin? Wala. So lalong-lalo sa ating panahon, kahit sino man po, ayaw nilang naging alipin ng kahit sino man, no? Tama po? Bakit po? Kung yung kalagayan ng alipin ay hindi maganda. So walang free time, no? Kung may utos ng amo, boss, dapat sundin, no? Yung pang alipin, no? Tama po? Dapat nilang sundin. Kaya walang free time. Wala pong kanyang sariling buhay. Kaya po, sino ang naggusto o na nagiging alipin? Walang sino man, no? Sa Bible, meron alipin, pero siguro kasi sa panahon yon, meron pong mga alipin, dahil sa mga financial problema nila, dahil sa malaking utang na hindi nila binayaran, o dahil sa giyera, no? Sila pa ay naging alipin. Kung natalo sila sa giyera, kinukuha nila yung mga tao doon, and then tapos ginawa nila ito ang kanilang alipin. Kaya sa pangitan ng puwersa lang, sila pa ay naging alipin. So tapos dahil sa malaking utang na hindi binayaran nila, sila pa ay naging alipin. Kaya po, mga negatibong konsepto na ito. Pero sabi ni Apostle Pablo, siya pa ay naging alipin ni Hesus Kristo. Meron pong kaya niyang sabihin na takalingkot ni Hesus Kristo, meron pong mga ibang salita, pero pinili ni Apostle Pablo ang pananalitang alipin. Ibig sabihin, meron pong mga lesson tungkol doon. Kaya gaya ng kanina na sinabi natin na ano pang pamumuhay ni alipin? Pagsunod sa kanyang amo, pagsunod kanyang boss ng palagi, yung pang alipin. Kung hindi, may penalty na. Kaya yung pamumuhay ni alipin, hindi madali, mahirap. Ganito po. Pero kung ang boss ay mabuti, naging iba po ang sitwasyon. So, kaninong alipin ba? Kaninong alipin? Kayong position, yung kalagayan ng alipin sa lipunan ay napakababa po. Tama po? Napakababa. Wala silang kanyang sariling ari-arian. Napakababa po ang kalagayan ng alipin sa lipunan sa mundong ito. Pero kung
meron pong alipin ng Panginoon Jesus, naging iba po ang sitwasyon. Sa mundong ito, kung isipan natin kung sino ang pinakamataas na kung sino pang may pinakamataas na position, kadalasan sino po? Mga presidente, no? Yung position ng presidente ay pinakamataas, tama po ba? Presidente. O kasunod naman mga senador, ano politically, no? Tapos yung mga may-ari ng mga malaking kumpanya, yung position nila ay pinakamataas sa mundong ito, sa lipunan. Pero, sino po ang mas mataas ang position? Yung mga presidente, yung mga mayaman sa mundong ito, at alipin ng Panginoon Jesus. Sino pang mas mataas ang position niya? Sino po? Alipin ng Jesus. Tama po? Alipin ni Jesus. Tama po ba? Alipin ng Panginoon Jesus. Yung position ng alipin ng Panginoon Jesus ay mas mataas kaysa sino man sa mundong ito. Si Apostle Pablo, yung position ng Apostle ay pinakamataas sa iglesia. Tama po ba? Apostle, ang pinakamataas na position sa iglesia, maliban kay Jesus lang. Pero, sila po ang alipin ng Panginoon Jesus lamang. Okay? Kaya po, kung darating ang Panginoon Jesus, sino pa ang magkaroon ng mataas na position? Kung darating ang Panginoon Jesus, ang kanyang pagdating ay malapit na po. Tama po ba? Malapit na po ba o hindi? Ang pagdating ng Panginoon Jesus, malapit na po ba o malayo pa? Malapit na po. Kung darating ang Panginoon Jesus, sino ang magkaroon ng mataas na position sa mundong ito? Mga anak ng Diyos. Tama po? Mga politiko, mga mayaman sa mundong ito, so malalaman nila na mali pala ang pamumuhay nila. Tapos, nakikita natin kung sino po ang magiging mataas na yung position. Yung mga totoong ligtas, mga anak ng Diyos, tapos lalong-lalo na mga sinserong anak ng Diyos. Okay. Kaya dito sa Bible, meron pong mga iba't ibang pananalita tungkol sa mga ligtas. Una, ligtas. Tapos pangalawa, anak ng Diyos. Kung ligtas na, naging anak tayo ng Diyos. Tama po? Tapos ano pa po? Ano pang mga nickname para sa mga ligtas? Anak ng Diyos. Tapos, katiwala ng Diyos. Tama po? So ano pa po? Sundalo ng Diyos. Tama po ba? Tama po, sundalo. Ano pa po? Bahagi ng katawan ni Kristo. Pwede rin po. And then, tapos, isa pa sa kanila ay alipin ng Panginoon Jesus. Alipin. Kaya iniisip ng mga ligtas, anak ako ng Diyos, masaya ako, ligtas na, masaya. Nang tayo pa ay naligtas, masaya na po tayo, tama po? Kailan pa kayo naligtas? Sino ang naligtas sa ngayong buwan? July. Sino pang naligtas sa July? Wala po. Sino ang naligtas sa July po? July. Ay, wala po. June. August. September. Wala po sa September. Kailan po kayo? May, April. Summer retreat, no? February. Grand Bible Seminar, no? January, meron pong January? Okay, January. Okay po. Yung iba, sa ibang buwan. Kaya nang tayo po ay naligtas, masaya na. Bakit po tayo naging masaya? Ligtas na. Ligtas na, ibig sabihin, saan tayo pupunta? Langit na.
Okay po. Parang nasa langit na ako. Ngayon, diretso na. Pero hindi pa, no? Kaya po, masaya. Masaya na po tayo dahil anak tayo ng Diyos. Pero, hindi ko narinig na masaya na ako dahil naging alipin ng Panginoon Jesus. Anak ako ng Diyos, katiwala ng Diyos, takalingkod ng Diyos, tapos sundalo ng Diyos, mga ganon. Pero alipin ako ng Diyos, bira ito narinig, no? Kasi negatibo ang konsepto ng alipin. Gustong naging anak ng Diyos, gustong naging sundalo ng Diyos, gusto naging takalingkod ng Diyos, gusto kong naging katiwala ng Diyos, pero naging pagiging alipin ng Diyos, siguro hindi ko kaya. Hindi ko kaya ito. So, sa ibang salita, alagad ng Panginoon Jesus, disciple ng Panginoon Jesus, yun din po, medyo matas na, medyo level. Gusto nyo bang nagiging alipin ng alagad ng Diyos? Tanggihan mo ang inyong sarili. Pasanin mo ang inyong cross. Yun pang sinabi ng Panginoon Jesus. Gusto nyo bang sumunod sa akin? Tanggihan mo ang inyong sarili. Pasanin mo ang inyong cross. Iwan mo lahat. And sumunod kayo sa akin. Kaya pagiging alagad ng Panginoon Jesus ay hindi po ito madaling bagay. No? Kaya sinabi ng iba, maraming mga ligtas, meron pong maraming ligtas, maraming anak ng Diyos, pero alagad ng Panginoon Jesus ay hindi marami. Hindi marami yung alagad ng Panginoon Jesus. Tapos, alipin ng Panginoon Jesus, siguro hindi din marami. Kaya, naging alipin tayo ng Panginoon Jesus, ito pa ay, medyo matigas na yung pagkain, spiritual, no? Parang Bible seminar, ito pa ay parang gatas, masarap. Pero matigas ang pagkain ito. Pagiging alipin ng Panginoon Jesus. Pero yung alipin ng Panginoon Jesus, sila po ang magkaroon ng pinakamataas na position doon sa langit. Gaya ng sinabi ni Apostle Pablo, siya pang apostle. Bakit siya pa ay naging apostle? Dahil siya pa ay nagiging alipin ng Panginoon Jesus. Kaya po, Tito chapter 1, Tito, Timoteo, tapos Tito po. Chapter 1, verse 1 hanggang 3. Si Pablo na alipin ng Diyos at apostle ni Hesus Kristo sa susulong ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at ng kanilang pagkakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan. Verse 2, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago pa nagsimula ang panahon. Ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Verse 3, ngunit sa taktang panahon ay ipinahayak sa kanyang salita sa pamamagitan ng pangaral na nasa akin ay ipinakatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Si Pablo, sabi dito din po, hindi sinabi niya, apostol ni Hesus Kristo at alipin ng Diyos. Sinabi niya, alipin ng Diyos at apostol ni Hesus Kristo. Ibig sabihin sa kanya ay alipin ng Diyos ay mas importante kaysa pagiging apostol. Paano siya nagiging alipin ng Diyos? Dahil sa pananampalataya, dahil sa katotohanan, dahil sa pag-asa, sa buhay na walang hanggan.
Kaya sa mundong ito, sila po ay nagiging alipin dahil sa mga financial problema o giyera. Pero siya naman po nagiging alipin ng Diyos, hindi dahil sa mga ganitong bagay, kundi dahil sa pananampalataya, katotohanan at pag-asa na buhay na walang hanggan. Okay. Kaya iba po ang dahilan kung bakit siya po ay naging alipin ng Diyos. Tayo din po ay dapat naging alipin ng Diyos dahil sa ating pananampalataya at katotohanan at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya po, alipin ng pananampalataya, alipin ng katotohanan, alipin ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. So, yun po ang ibig sabihin ng alipin ng Diyos. Kaya, napakabuti po ang dahilan kung bakit tayo po ay nagiging alipin ni Jesus. Ibig sabihin, dahil sa kaputihan ng ating Panginoon, tayo po ay nagiging alipin niya. So, kunwari po, doon sa lumang tipan, sa Israelita, noon, meron pong mga sistema ng alipin sa lipunan. Kadalasan, naging alipin po sila sa ibang Israelita dahil sa financial problema. Okay? Karamihan sa mga problema ay mga utang, mga ganun po. Meron ba kayong utang? Meron pa kayong utang? Meron po, wala. Ano po? So, kaya paminsan ang mga kapatiran nagiging mahirap dahil sa utang nila. Utang, pautang, paulit utang, mga ganon. Dahil sa utang, pinautang nila paulit, mga ganon. Kaya patami ang laki ng maraming utang. Kaya po, kung sa ibang bansa, kung ito pang nangyari, naging alipin din po sila, pero sa Israelita, kasi Israel ang bansa ng Diyos, medyo iba po ang sistema kaysa ibang bansa. Ano po? Kahit naging alipin sila dahil sa mga ganitong bagay, meron pong limitasyon ng panahon ng pagiging alipin. 6 years lang. 6 years lang. Okay? Exodus chapter 21. Exodus chapter 21, verse 1. Exodus chapter 21, verse 1. Verse 1 hanggang 6. Ito naman ang mga tuntunin na igagawat mo sa harap nila kapag ikaw ay bumili ng isang lalaking alipin na Hebreo, siya'y maklilingkot ng 6 na taon. Ilang taon po? 6 na taon. Ngunit sa ikapito ay alis siyang malaya, walang pananagutan. Okay? Kaya yung limitasyon ay 6 years. Tama po? Kasi yung tunay na may-ari ng lahat ng tao ay hindi ibang tao, kundi sa Diyos. Kaya hindi pinayagan ng Diyos na ganitong sistema, gaya ng ibang bansa na permanenteng alipin. Verse 3, kung siya'y pumasok na mag-isa, siya'y alis ng mag-isa. Kung siya'y pumasok na may asawa, ang kanyang asawa ay nga alis na kasama niya. Ganun po. Verse 5, subalit kung maliwanag na sabihin ng alipin, mahal ko ang aking amo, ang aking asawa, ang aking mga anak, ako ay hindi alis na malaya. Verse 6 ay dadalhin siya ng kanyang amo sa Diyos, dadalhin siya sa pinto o sa haligi ng pinto
bubutasan ng kanyang amo ang kanyang tainga ng isang pambutas. Siya'y maglilingkod sa kanya habang buhay. Habang buhay. So, nagiging alipin sila habang buhay. Ano pang kondisyon? Malaki ang utang niya? Masyadong malaki? Hindi. Ano pang kondisyon? Mahal ko ang aking amo, ang aking asawa na ibinigay ng amo, ang aking mga anak. Ako'y hindi alis na malaya. Kaya nagiging alipin ng amo niya ng voluntarily, no? Voluntarily. Okay? Naintindihan po? Dahil sa pag-ibig, dahil sa pagmamahal sa kanyang mabuting amo. Okay, naintindihan po? Kaya mas maganda mabubuhay ako bilang alipin ng amo ko kaysa mabubuhay ko ng mag-isa o ng malaya. Naintindihan po? So, gaya nito, binayran ni Jesus yung lahat ng ating mga kasalanan, walang kondisyon, no? Walang kondisyon. Tama po? Kaya ko kahit makasala tayo bukas, makalawa, saan pa tayo pupunta? Saan pa tayo pupunta? Langit pa. Binayran niya po lahat. Wala na yung kondisyon, no? Kung magsisi ka na, tapos kung makinig kayo ng mabuti ng salita ng Diyos, sa pangitan ng pananampalataya sa dugo ni Kristo, maliligtas ka na. Kaya ito pa ay magandang balita. Naging malaya na po tayo, pero yung mga ligtas, gusto nilang sundin ang kanyang kalooban. Gusto nilang sukulian ang kanyang biyaya dahil ligtas na po tayo, dahil naging malaya po tayo. Hindi dahil sa ating mga mabuting gawa o kay anuman, kundi dahil sa kanyang sakripisyo lamang. Tama po. So, anong klaseng sakripisyo? Nakita natin yung kanyang grabing sakripisyo para sa atin. Sa buong buhay niya hanggang sa kamatayan sa cross ng miserable. Kaya po, gustong-gustong naming sukulian ang kanyang biyaya. Gustong-gustong naming mabuhay para sa kanyang kalooban. Naintindihan po? Kaya po, ibig sabihin, dapat naging alipin tayo ng ating mabuting amo, ang Panginoon Jesus. Pero, meron pong proseso. Kaya gusto niyang nagiging, alipin niya, meron pong mga proseso na kaya niyang tapusin. Anong proseso po yun? Kailangan nilang butasan ang tainga. Dito po. Kaya may earring ba kayo, mga sisters? Earring po. Yun po yun. Yun pa ang pasimula ng earring. Yung earring, ako alipin ng kanino? Permanently. Yung pang earring. Pero ngayon, naging, parang decoration na. No? Parang Pero sa totoo lang, yung pang ibig sabihin ng earring. Anong ibig sabihin po ito? Ibig sabihin, palagi kong sundin palagi kong makinig ng mabuti ang salita ng amo, palagi kong sundin ang utos ng amo. Okay? Tama po ba? Yung pang ibig sabihin. Kaya gustong-gusto kong nagiging alipin ng Panginoon Jesus dahil sa kanyang sakripisyo at pagmamahal para sa atin. So, yun po ang puso ng mga ligtas. Ikalawang Korinto chapter 5. Ikalawang Korinto chapter 5. Buksan po natin ang Ikalawang Korinto chapter 5, verse 14.
Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya ang lahat ay namatay. Verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang nabubuhay huwag nang mabubuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya. Ang alang-alang sa kanila ay namatay ay muling mabuhay. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya ang lahat ay namatay. Hindi tapos, tayo pa ay mabubuhay para sa Kanya lang na alang-alang sa kanila ay namatay ay muling mabuhay. Kami ay lubos na naniniwala. Lubos na naniniwala. Nang tayo pa ay naligtas, naunan po natin ng lubusan. Si Kristo ay namatay para sa akin dahil minamahal niya ako. Tama po? So, hindi po yung pangkaraniwang kamatayan. Dahil minamahal niya tayo. Tapos, upang bayaran yung lahat ng ating mga kasalanan, dumadaan siya po ng grabing mga pagturusa sa krus. Dahil malaki ang kasalanan po natin. Kung malaki po ang utang, mas malaki po ang sakripisyo. No? Tama po? Bakit dumadaan siya ng ganitong grabing pagturusa? Dahil grabe po yung ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Tama po ba? Kaya po, kahit kanon, dumadaan siya ng ganitong pagturusa upang iligtas tayo. Kaya gaano kahalaga ang pag-ibig ni Kristo. Tapos, bayan na daw niya, lahat pa, hanggang sa future pa. Lahat-lahat. So, yung mga paniniwala sa ibang lugar, meron po silang kondisyon, no? Binayaran ni Jesus yung kasalanan nyo, pero noon pa. Grabe ang sakripisyo ni Jesus. Kaya sa hinaharap, dapat sundin mo ang kanyang salita. Kung hindi, balik kayo sa impyerno. Yung pang turo nila, may kondisyon. Pero hindi ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay napakalawak, napakahaba, napakataas, napakamalalim. Binayaran niya po talaga lahat-lahat. Kaya po, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Kaya po, yung mga tunay na ligtas ay tuloy-tuloy pa sila sa paglilingkod sa Diyos. Kaya yung pag-ibig ng Diyos ay yung kaligtasan po ay hindi po ito nagiging mga dahilan na walang hanggang kaligtasan. Hindi po ito nagiging dahilan kung dahilan para makasala po tayo ng malaya. Okay? So wala pong ganitong siguro mga tao na bayan na daw yung kasalanan bukas makalawa, binayaran ni Jesus lahat. Ay kung gano'n, makasala na lang ako. Meron pong ganitong tao? Wala naman eh. Meron po bang ganitong tao? Impossible na yon. Hindi na yon tao kung gano'n. Hindi na yon tao. Ibig sabihin, wala siyang konsensya. No? Walang ganitong tao. Kaya sino man, alam nila na hindi po yun pwede. Kaya sabi ng iba, magtuturo sila na, yung turo nila daw, binayaran niya daw, lahat ng kasalanan kahit sa hinaharap. Delikado yan, delikado kung gano'n, nakasala tayo ng madali. Logically, possible pero practically, impossible. No? So, sino ang makasala ng malaya? Dahil binayaran ni Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan sa kanyang sakripisyo. So, wala pong ganitong konsepto sa actual na pamumuhay natin dahil meron po tayong konsensya at espiritu. Sa halip, magiging alimbin tayo ng Panginoon dahil napakabuti ang ating Panginoon. Kaya po,
huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya. Alang-alang sa kanila ay namatay, ay muling mabuhay. So ito pala ang pamumuhay ng alipin ng Panginoon Jesus. Napakabuti ang ating Panginoon, kaya gusto kong nagiging alipin ng Panginoon Jesus. Okay. So pagiging alipin ng Panginoon Jesus, pagiging alipin ng Kristo ay napakatakilang bagay, ito pa ay maluhating bagay. Dahil ito pang alipin ng Panginoon, alipin ng Diyos. In Galatians chapter 5, Galatians chapter 5, verse 13, kapag kayo, mga kapatid, ay tinatawag sa kalayaan, subalit huwag lamang inyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig, maging alipin kayo ng isa-isa. Galatians chapter 5, verse 13. Kapag kayo, mga kapatid, sino po, mga ligtas? Ito po ay mensahe para sa ligtas na, no? Tama po? Hindi para sa kaligtasan, kundi para sa ligtas. Ay tinatawag sa kalayaan. Meron po tayong freedom. Freedom. So sabi ng iba, may free will tayo. Free will. Okay? Narinig niyo po ba? Free will? Free will. Kaya doon po sa Garden of Eden, kaya nilang kainin yung bawal na prutas. Kasi meron silang freedom. Hindi sila robot. Robot naman, yung mga na ini-encode, yung mga utos na ini-encode ng may-ari, ayun nang susundin ang robot. Pero si Adam, Eva, hindi po sila robot. Meron pong spiritual na, meron pong free will na nilikha ng Diyos na may spiritual na nilalang. Kaya kumain na po sila ng bawal na prutas. Tama po? Yung pang ebidensya na sila pa may free will. Pero dahil sa kasalanan nila, nawala na po yung free will nila. Sila pa ay nagiging alipin ng kasalanan. So, ibig sabihin po, meron po tayong free will, pero kung gagamitin natin ang ating free will para sa paggawa ng kasalanan, nawala na po yung free will. Tama po? Kaya mo sabi ng iba, may free will tayo, kaya binigyan natin ang mga ating anak ng free will. Nang lumaki na sila pang bahala kung gusto nilang naging lalaki o babae. Babae naman. Kung 18 po sila, magkaroon sila ng decision daw kasi may free will tayo. Tama po ba ito? Mali? Mali po. Wala pong ganitong free will. So, anong konsepto ng free will? Bakit binigyan tayo ng Diyos ng free will? May free will daw tayo. Para ano po yun? Para sa paggawa ng kasalanan? Hindi. Para gamitin ang free will upang tuparin ang kanyang kalooban. Yun po ang layunin ng pagkaroon ng free will. Okay? Okay po? Tapos, kung susundin natin ang salita ng Diyos na may free will, gagantihan tayo ng Diyos. Tama po? Sa robot, may ganti ba o wala? Robot naman eh. Walang ganti pala sa kanya. Robot yan, robot. Pero may free will tayo para sundin natin ang kanyang kalooban at tapos para tanggapin natin ang gantimpala ng Diyos. Naintindihan po? So, kahit sa ating karaniwang oras, kung meron po kayong mga motor ba? Motor, doon sa kalsada, maraming mga motor, saksakyan, kotse, tama po? Sabi ng isa, may free will ako. Kahit traffic yung signal ay pula, red sign,
Gusto kong pumunta, gusto kong umandar kay resign. May free will ako kasi busy ako. Gamitin nila yung free will daw. Kahit may resign, diretso na. Anong nangyari? Ano pang nangyari? Aksidente. Ano? Tama po? Yung free will ay maaari sa loob ng kaayusan. Kaayusan. Ano? Tama po? Sa labas ng kaayusan, wala pong free will. Kung tuloy-tuloy po siya sa kanyang sariling kagustuhan, magkaroon siya ng malaking problema, maaksidente, sugat, tapos magkulungan. Kaya sa loob ng impyerno, walang free will. Meron po bang free will sa loob ng impyerno? Wala. Siyempre, sino ang gustong mabubuhay sa impyerno? Walang sinuman. Wala pong free will doon. Kaya po, sabi dito, subalit, huwag lamang inyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman, kundi sa pamagitan ng pag-ibig, maging alipin kayo ng isa't isa. Kaya alipin ng pag-ibig. So alipin ni Kristo, alipin ng Kristo, ibig sabihin alipin ng pag-ibig ng Kristo. Kaya napakahalaga po yung pagiging alipin ng Panginoon Jesus. Dahil ito po ay galing sa pag-ibig ng Panginoon Jesus. Unang Pedro chapter 2. Unang Pedro chapter 2 verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Mamuhay kayo ng tulad sa taong malalaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan bilang balabar ng kasamaan, kundi bilang mga alipin ng Diyos. Huwag niyong gamitin ang kalayaan galing sa Diyos, galing sa kanyang sakripisyo, pag-ibig, para takpan ang kasalanan. Kundi bilang alipin ng Diyos, mamuhay kayo. Mamuhay kayo. Kaya yung pamumuhay ng alipin ng Panginoon Jesus, yung position, yung kahulugan, at tapos yung pamumuhay ng alipin ng Panginoon Jesus ay napakahalaga, napakadakila para sa atin. Kaya Ebanghelyo ni Juan, chapter 8, dati naman po, tayo po ay alipin ng kasalanan. Kaya ng Juan chapter 8, verse 32, ang inyong malalaman ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya nang narinig nila ang mensahe ni Jesus, sabi nila, verse 33 naman, kami ay mula sa bini ni Abraham. Bakit pong sinasabi kayo ay magiging malaya? Hindi naman kami alipin ng sinuman. Bakit sinabi niyo kayo ay magiging malaya? Kaya ano pang sagot ni Jesus? Verse 34, sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang bawat nakasala ay alipin ng kasalanan. Kaya sa mundong ito, meron pong dalawang klaseng tao, alipin ng Panginoon Jesus, tapos alipin ng kasalanan. May takot tao sila sa kamatayan dahil alipin ng kasalanan. Yung pamumuhay ng alipin ng kasalanan ay napaka-miserable. Okay? So, kung tuloy-tuloy sila sa pamumuhay bilang alipin ng kasalanan, so magkaroon sila ng malaking problema permanently doon po sa impyerno.
Kaya nang tayo po ay naligtas, tumaliko po tayo sa pamumuhay ng alipin ng kasalanan. Kaya, bakit mabubuhay sila bilang alipin ng kasalanan? Akala nila, ito po ay masayang pamumuhay. Kaya po, ngayon din po, maraming tao doon sa fiestahan. Tama po? Maraming tao sa fiestahan. Marami po ba konti? Kung may fiesta tayo, marami po ba yung tao o konti lang? Ay, fiestahan daw. Ayaw ko na punta doon. Meron pong gano'n? Fiesta na. Tayo. Kung may Bible seminar, iwasan natin yung schedule ng fiesta, no? Tama po, ayaw nila punta, no? Ay, may Bible seminar tayo. Huwag tayong punta sa fiesta. Meron pong ganitong tao? Wala. Hindi ko nakita kahit isang beses. Mahirap imbitahan kung may fiesta, no? Busy. Mula sa umaga hanggang sa gabi, maluto, maano-ano. Inuman. May patay sa inuman. May stroke. Aksidente, away. Pero maraming tao doon sa fiestahan, sugarlan, sayawan, no? Maraming tao sa smartphone. Tama po. Lahat ng tao may smartphone. Kahit wala silang Bible. Anong mas mahal? Biblia o smartphone? Mas mahal naman. Ang smartphone, meron pong mga baguhan din po sa wala pang Bible, no? Sa paminsan po, bili tayo ng Biblia. Magkano po? Mga may discount, mga 300, 400. Ay, wag na po, next time. 3,000 smartphone. 10 beses mas mahal. Pero 300, 400 Bible, mahal yung Biblia. Walang libre. Hinahanan nila yung libre. Meron pong mga ministry daw, libreng Bible. Hindi po yung magandang ministry, bakit libre ang Bible? No? Yung mga booklet o mga guideline pwedeng libre. Yung Biblia mismo libre, medyo po. Mga communist country, mga Muslim country, pwedeng libre na lang. Kasi ang mahirap po yung hanapin nila ng Bible. Pero sa Pilipinas, halos lahat ng tao may smartphone naman. Kaysa buntok, may smartphone. Tama po, kaysa bukid. Kaysa doon sa dagat, may smartphone. Kaya po, alipin ng kasalanan. Meron po tayong laman. Kaya po, yung laman naman, gusto niyang nagiging alipin ng kasalanan, katulad dati. Yun po ang dating pamumuhay. Okay? Dating pamumuhay. Kaya dapat iwasan po natin yung ganitong bagay. Kaya sa loob ng alipin ng Panginoon, sa loob ng alipin ng pag-ibig ng Panginoon Jesus, meron pong tunay na kalayaan, tunay na kasiyahan doon po sa pamumuhay ng alipin ng Panginoon Jesus. Kaya Roma chapter 6, Roma chapter 6, verse 1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari tayong mga namatay na pagkasala. Paano nga tayong mabubuhay pa roon?
O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ay mga nabautismuhan kay Kristo Jesus, mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya nawang mangyari, ano po, tayong mga namatay sa pagkasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Nang tayo pa ay naligtas, maunam po natin na kung gaano ka-miserableng pamumuhay bilang alipin ng kasalanan, ano po, sa bandang huli, saan sila pupunta? Impyerno. Kaya, akala namin, yung pang mabuting pamumuhay, masayang pamumuhay, pero ayon sa katotohanan, nauna po natin na ito pa ay miserableng pamumuhay. Sa bandang huli, may impyerno pala. Kaya gusto kong maligtas. Paano? Parang mukhang impossible na ito pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, sakripisyo ng Panginoon Jesus, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya paano? Paano nga tayo mabubuhay pa roon? Kaya, Romans chapter 8, verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay, 12 hanggang 13, 3 to 1. Kaya nga mga kapatid, may mga utang tayo, hindi sa laman, upang mamuhay ayon sa laman, sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo'y mamamatay, subalit kung ang sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo'y mabubuhay. Dati, meron po tayong utang sa laman. Dahil yung Espiritu natin ay patay na. Pero sa pamamagitan ng sakripisyo, ang pag-ibig ng Panginoon Jesus, yung Espiritu natin ay binuhay ng Diyos. Naunam po natin kung ano po ang katotohanan. Kaya sabi dito, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, kundi sa Panginoon, upang mamuhay ayon sa laman. Hindi sa laman, upang mamuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo'y mamamatay. Anong ibig sabihin po ito? Kayo'y mamamatay. Yung Kristiyanong pamumuhay ay mamamatay. Yung kaligtasan, hindi po ito nawala. Pero yung Kristiyanong pamumuhay ay nasisira. Subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu, pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo'y mabubuhay. Kaya yung kasalanan po, ito pa ay parang sakit. Ano? Tama po. Bakterya, sakit, bakterya. Kaya kung kumain tayo ng chicheria araw-araw, chicheria po, maliban sa mga pagkain na maganda para sa ating kalusugan, kung kumain tayo ng chicheria lang araw-araw, ano po, naging malusog po tayo? Pagkatapos ng ilang araw, magkaroon tayo ng sakit kaagad no? Tama po. Masarap ang paggawa ng kasalanan, pasimula. Masarap. Pero sa dulo, ano po? Masakit. Tama po ba? Kaya sabi ng Biblia, huwag niyong tumingin sa alak. Sa simula, mukhang masarap, mukhang pero sa dulo, ano daw po? May ahas. May ahas na. So kaya po, ngayon naman, maraming mga gadget, maraming mga paraan na para mabuhay sila alinsunod sa laman. Magkamundong laman, magkamundong kasiyahan sa laman. Kaya po, yung smartphone din ngayon, paminsan ginugugol nila yung maraming oras sa smartphone. 1 hour, 2 hour. Palaging ganito. No? Tama po. Bakit po ganon? Kasi masaya. Pagkatapos doon, masaya pa rin? Hindi na masaya. Masakit ang mata. Masakit ang ulo. Tama po. Wala na yung oras
ubos na. Sayang. Nalulungkod. Bakit? Ay, next time, wak na ito. Pero paulit. Parang ganon. Kasi doon po sa Amerika, so, yung mga grupo ng mga college, grupo ng mga school, high school, mga leader po sa education, gumagawa sila ng kaso sa Facebook, TikTok, YouTube, Google. Bakit po? Kasi hindi po ito maganda daw para sa mga estudyante. Parang may daya daw doon. Kasi meron po silang algorithm daw doon sa loob ng sistema nila. Kaya kunwari, kung nag-search po kayo sa mga isang bagay, sa Google, YouTube, mga kaisaan, ano pang lumabas na patuloy-tuloy? Yung mga information, yung mga materials na naka-relay sa inyong mga search. No po? Kunwari, ano pang maganda? Kunwari, ngayon mo may away daw, kaya po, so, Sara Duterte. Kung nag-search tayo sa Sara Duterte, lahat ng mga naka-relay sa Sara Duterte ay lumabas. Tama po ba? Bakit po ganun? Kasi mayroon po silang algorithm. Para ano po? Para kunin yung attraction, kunin yung concentration ng mga tao. Para matagal sila sa program nila, so ginawa nila yung ganitong algorithm. Kaya po, masasabi natin na ito pa ay addictive. No? Meron po? Addictive. Okay, addictive po, addictive. Alam niyo po, addictive. Yung gaya ng droga, addictive po siya o hindi? Addictive. Bakit kumain sila ng drug? Kahit alam nila hindi ito masama, hindi po mabuti. Addictive. Bakit po ay addictive? Sobrang saya, no? Sobrang saya. Pagkatapos doon, sobrang sakit. Sobrang saya. Pero sobrang sakit. So, kaya po, gaya nito, masaya kung nandoon po kayo sa pero nasisira daw yung utak. Nasisira daw yung utak ng mga tao. Kaya kung magiging alipin tayo ng Panginoon Jesus, masaya po tayo talaga yung buhay natin, mapayapa. Ang buhay natin, naging malusok yung ating buhay. Pero kung naging alipin tayo ng kasalanan dahil sa makamundong makalaman kasiyahan, sa pasimula masarap, masaya. Pero kasunod, ano po ang darating? Sobrang sakit. Sobrang sakit. So yung pang daya ni Satanas. Kaya po, yung tamang-tamang ulan, masarap po, ano? Tama po, tamang-tamang ulan, maganda, tama po ba? Pero kung sobra na, ano po, bumaha. Gaya nito, sobrang saya, ay masaya. Pero ano po ito, baha na pala, baha. Pagkatapos ng sobrang saya, maraming damage. Naintindihan po? Kaya tinatawag ito, dopamine, addiction, dopamine. So, meron pong mga hormone daw na lumabas ng sobra kung kumain sila ng drug. Sobrang saya na. Tapos, bakit po? Kasi parang sinisira nila ng chemical na ito ang dam. Meron pong dam po, dam po. Pang tubig, dam. Kung may dam po tayo, paminsan kung kailangan tubig, inilabas nila yung tubig ng tama. Tama po? Yung, alam niyo po ba yung dam? Angat dam, parang ganun po. Pero imagine nyo, kung nasira nagiba na yung dam, ano pa ang lumabas? Lahat ng tubig. Lumabas lahat. Kung ganun po, sobra na. Anong nangyari? Lahat ng mga
mga lipunan, doon sa mga bahay, lahat nasisira. Gaya po, ginagamit ni Satanas yung mga ganitong bagay. Bibigyan ng mga tao ng Satanas ng mga sobrang saya. Kaya dahil dito naging addictive, pero pagkatapos doon, so nasira na po lahat. Kaya hindi po ito paminsan hindi po ito na naging balik sa normal. Gaya ng ano po yung drug. Pero sabi ng mga gumagawa ng kaso sa mga media group, parang yung utak ng mga bata na palaging nasa social media ay parang nagiging droga daw. Kaya nagiging alipin ng kasalanan. Kaya dapat iwasan po natin yung ganitong bagay. Balik po tayo, Roma chapter 6. Verse 12. Hanggang 13, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang masunod ang mga pagnanasa ito. Huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. Kunti, ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos tulad sa mga buhay mula sa mga patay, ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan, pagiging matuwid tungo sa Diyos. Huwag ninyong, ihandog, ibigay ang bahagi ng inyong katawan sa kasalanan. Bahagi ng inyong katawan. Bahagi po, yung mata natin, yung utak natin, yung kamay natin, yung katawan natin, yung puso din po, huwag niyong bigyan, huwag niyong ihandog, ibigay sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan. Kunti, ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay. So huwag niyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. Yung katawan natin ay hindi pa nagbago. Tama po? Yung katawan natin hindi pa nagbago, parehas po sa dati. May pagpabago sa inyong katawan nang kayo pa'y naligtas? Dati pangit, ngayon gwapo na? Hindi naman ganon. Dati pangit, ngayon pangit. Tama po? Parehas naman, pangit tayo. Walang pagpabago sa ating katawan mismo. Parehas din po lahat, no? May pakpak pa kayo na lihim dito sa likod? Wala na. Wala din. Walang pagpabago. Ganon din po tayo yung ating katawan. Katulad dati, makulit yung ating katawan. Ayaw niyang sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya i-control natin ang ating katawan. Patayin ninyo ang gawa ng katawan. Hindi katawan mismo, katawan mismo, hindi, siyempre, ingatan natin ang ating katawan. Pero yung gawa ng laman, patayin nyo ito sa pangitan ng Espiritu. Kaya yung spiritual na pamumuhay ay tunay na pamumuhay. So ano pang katangian ng pamumuhay bilang alipin ng Panginoon? Spiritual na pamumuhay. Kaya meron po tayong espiritu, kaluluwa, tapos katawan po, Tama po? So kaya dati po, sa tatlo, ano pang nasa pinakamatas na position sa ating buhay noon? Katawan, kaluluwa, espiritu. Bago tayo naligtas noon, ano pa ang pinakamataas na position sa ating buhay? Kaluluwa ba, espiritu ba, o katawan? Dati po katawan po yon, katawan. Tama po? Katawan po ang nasa pinakamataas na position sa ating buhay noon. Tama po ba?
Kung tayo pa ay naligtas, so yung prioridad dapat sa Espiritu. Dapat sa Panginoon, spiritual. Paminsan, yung priority natin ang napabago. Kung nagbago na yung priority, nagbabago din yung ating buhay kaagad. Umaga, yung priority ano? Hapon, yung priority ano? Ayon sa ating priority, nagbabago yung ating buhay, isip, kaagad. Kaya po, huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawan. Ibig sabihin, sino pang dapat nasa mataas na posisyon? Yung spiritual na bagay. Ikalang Korinto, chapter 3. Ikalang Korinto, chapter 3. Verse 17. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3-1. Ngayon, ang Panginoon siyang Espiritu. Kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. Yung katawan natin dapat naging alipin ng ating Espiritu. Yung Espiritu dapat naging alipin ng Espiritu ng Panginoon. Nandun po ang tunay na kalayaan, kapayapaan, kasiyahan, maayos na pamumuhay bilang Kristiyano. Okay po. Hindi po sa physical, material, kundi po sa spiritual. Kaya po, meron po silang mga dahilan bakit sila ay gumagawa ng kasalanan. Yung dahilan nila ay purong physical, hindi spiritual. Purong physical. Kaya meron pong mga dahilan talaga, pero purong physical lang. Wala pong dahilan na para sa espiritu. Wala silang espiritu. Meron naman po tayong espiritu kahit sinuman. Tapos ligtas na po tayo. Kaya po dapat unahin natin ang mga spiritual na bagay. Kaya bakit nandito po tayo? Para ano po? Ano pang motibo natin? Mga physical ba? Mo material ba? Mo spiritual ba? Dapat spiritual po ang ating motibo. Kaya unang Korinto chapter 10, unang Korinto chapter 10, verse verse 31. Ito alam nyo naman po yung Bible verse na ito, no? Unang Korinto chapter 10 verse 31. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. Kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anumang inyong ginagawa, gawin niyo ang lahat para sa ikaluluwahati ng Diyos. Kumakain, umiinom, o anumang ang inyong ginagawa, physically, no? Bodily, gawin niyo ang lahat sa ikaluluwahati ng Diyos. Ibig sabihin yung motibo, ano? Motibo po. Bakit tayo kumakain? Bakit tayo umiinom ng tubig? Bakit tayo mag-aaral? Bakit tayo ano-ano? Bakit tayo mabuhay ngayon, isang araw? Gawin niyo po lahat, lahat ng oras, lahat ng bagay sa ikaluluwahati ng Diyos. Ito ba ay mabuti para sa kanyang kaluwahatian o hindi? Kailangan natin isipan palagi ng ito. Kaya po, kailangan natin suriin yung ating isip, puso, palagi, ito ba ay ginagawa ko para sa kanyang kaluwahatian ba o hindi? Okay? Tama po? Kung mabubuhay tayo para sa kanyang kaluwahatian, kung mabubuhay tayo alinsunod sa kanyang kalooban, magkaroon tayo ng kasiguruduhan. Magkaroon tayo ng kapayapaan na tunay uh, buhat sa kanyang kaharian.
Lucas chapter 17 po, meron pong isang mensahe tungkol sa katungkulin ng mga alipin. Lucas chapter 17 po. Verse 5. Verse 7. Verse 7. Hanggang 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sino sa inyo ay mayroon alipin na naglararo o nag-alaga ng mga tupa ang nasasabi sa kanya pagkagaling sa bukid? Pumarito ka agad, maupo sa hapa ng pagkain. Verse 8, sa halip, hindi ba niya sasabihin sa kanya na ipaghanda mo ako ng hapunan, magbikis ka, paglingkuran mo ako, hanggang sa ako'y makakain o makainom, pagkatapos ay kumain ka uminom. Verse 9, pinasasalamatan ba niya ang alipin sapagkat ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na iniutos sa iyo, inyong sasabihin na, kami nga mga alipin ng walang kabuluhan. Ginagawa lamang namin ang aming katungkulan. Meron pong isang alipin. Nag-araro siya, naalaga sa mga tupa, tapos umuwi na siya, bumalik na siya sa bahay ng amo. Anong sasabihin ng amo? Ay, pagod ka na, nakapahinga ka na. Ganon po ba? Hindi. Ipaghanda mo ako ng hapunan, makbikis ka, paglingkuran mo ako, hanggang sa ako'y makainom. Pagkatapos kumain ka at uminom. So yung pang pamuhay ng alipin. Tama po? Pagkatapos doon, sinabi ng amo, ay salamat sa inyong lahat ng sakripisyo. Ganon po ba? Hindi daw. Hindi daw po. Natural lang ito sa alipin. Tapos dapat sinabi daw na kami nga alipin walang kabuluhan. Ginawa lamang namin ang aming katungkulan. So yung pang pamuhay ng alipin. Tama po? So sa mga alipin, walang gantimpala. Sa alipin, walang salamat. No? Kasi alipin yon. Yung pamumuhay ng alipin, meron pong dalawang klase. Ano po? Sa labas, mag-aararo sila, mag-aalaga ng mga tupa. Meron pong trabaho sa labas. Sa labas ng bahay ng amo. Kung bumalik siya sa kanyang, yung bahay ng amo, meron pong trabaho po sa loob ng bahay. Ano po? Paglilingkod sa kanyang amo mismo. Tama po? So, kaya po, ito po ang ating buhay Kristyano. So, maglilingkod tayo sa mga ministry, sa buhay natin. Tapos, maglilingkod tayo sa Panginoon mismo sa ating personal na pamumuhay. Kaya, meron pong dalawang klaseng trabaho ng alipin. Yung mga trabaho niya sa labas, trabaho ng amo sa labas, trabaho sa paglingkod sa amo mismo. Yung dalawang klase, naintindihan po. So, alin pang mas mahalaga? Yung trabaho sa labas o kung trabaho para sa amo mismo? Alin pang mas mahalaga? Amo mismo. Tama po, yung pang mas mahalaga. Kaya po, bakit tayo pa may buhay Kristyano sa mundong ito? Dahil minamahal natin ang Panginoon. Bakit tayo pa walang kabuluhan yung ginawa natin? Yung lahat ng ministry natin nakabase sa dugo ni Kristo. Dugo ni Kristo. Dahil binayaran niya po lahat. Dito pa rin tayo sa iglesia. Dahil binayaran ni Jesus lahat ng kasalanan nila. Tuloy-tuloy pa yung kasaysayan ng tao. Medyo malapit na yung katapusan lang. Dahil sa kanyang sakripisyo,
So, meron po tayong ah, mga mga chance, mga posibleng gawin. Kaya po, ibig sabihin talaga, ano po, yung pamumuhay natin ay pamumuhay ng alipin na walang kabuluhan. Ginawa lamang namin ang aming katungkulan. Pero mula sa ating puso, dahil gaya ng kanina po, yung sa Exodus, naging alipin tayo ng Panginoon Jesus dahil sa kanyang kabutihan. Dahil sa kanyang kabutihan. Tapos ang ating amo ay napakabuting amo. Okay? Matthew chapter 11, verse 28. Hanggang 30, lumapi kayo sa akin. Kayong lahat ang manlulupaypay, lupang nabibigatan, kayo'y bimigyan ko ng kapahingan. Pasanin ninyo ang aking pamatod, matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo, may mapagpagumpabang puso, makatakpo kayo ng kapahingan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok, ang magana aking pasan. Paminsan, sinasabi natin, hindi madali ang Kristiyanong pamumuhay. O, totoo yan, hindi madali ang Kristiyanong pamumuhay, pero sa kabilang banda, yung buhay Kristiyano natin ay nagaganap sa pangitan ng kanyang biyaya lamang. No? Biyaya lamang po. Basta, so meron po tayong pangako ng Diyos tungkol sa kanyang kaharian. Bibigyan tayo ng Diyos ng kanyang kaharian magpakailaman. So kung darating ang Panginoon Jesus, ano pang mangyayari po? So may kukunin. Tama po? Rapture po, no? Bakit kukunin siya? Bakit kukunin niya ang lahat para dalhin sa kanyang kaharian? Tama po? So ito pa ay napakahalagang bagay. Basta, meron po tayong malaking biyaya ng Diyos. Okay. Kunwari, meron pong isang tao na may simpleng bahay. Pero nanalo siya sa loto. Nanalo siya sa loto. Ngayon lang, kaninang umaga, nanalo siya sa loto. Kaya ano po, ang loto, million na. Wow, million. Okay? Kunwari lang po, kunwari lang. Huwag yung ano po, isipan na maganon. Kunwari lang, sample lang. Natakwa niya yung ginto sa bukid. Malaki ang ginto. Million din, mga ano. Hindi na million kung ginto. 1,000 na, mga ganyan. Yung bahay niya, ano, simple lang. Ngayon, nasusunog ang bahay niya nang umuwi siya. Nasusunog. Huh? Anong isip niya? Sayang? Sayang po yung bahay niya? Bukas, lilipat ako eh. Lilipat ako sa ibang bahay. Ay, ayan muna, ayan. Ano po, walang pakialam sa kanya. No? Huwag kayong pumasok, delikado lang. Iwan na lang. Bakit? Meron pong mga sikreto. Ano po, nanalo ako sa loto. Natapuan ko na malaking ginto. Pero sikreto, hindi niya ipinahayag. Kaya kahit nawala po lahat, okay lang. No? Tama po ba? Lilipan naman ako doon. Okay po, tama po. Sana walang hadalangan sa Kristiyanong pamumuhay na lang. Okay. Kaya yung ating pamatog, yung mga pasanin ay magaan lang. Magaan ang aking pasan. Magaan lang po, magaan. Dahil dakila po ang pangako ng Diyos, ang biyaya ng Diyos na darating sa atin.
Kaya naging alipin tayo ng Diyos dahil binayaran niya po yung lahat ng ating mga utang. Pero mabuti pala ang ating amo. Okay? So meron po tayong gantimpala pa. Okay? Kaya yung paglilingkod sa Panginoon mismo ay importanteng bagay para sa ating buhay bilang alipin ng Diyos. Kaya lumapit kayo sa akin, kayong lahat na manlulupay, lupang nabibigatan. Gaya ng mga sample po sa Bible seminar, tama po, meron pong barbershop. Tapos, isang pastor pumasok sa barbershop. Nakita niyo po ba yung ganitong video clip? Tapos, yung babero ay hindi mananampalataya. Pagkatapos ng mga gawin nila, hindi ako naniniwala sa Diyos. Bakit po? Kasi tingnan mo yung nangyari sa mundong ito. Gaano ka miserable, maraming sakit, mga problema. Kung talagang buhay ang Diyos, hindi po ito mangyayari. Kaya ano pang sagot niya? Sa simula, wala. Pero nakita niya yung mga isang lalaki na mahabang buhok. Tinala niya sa kanya na hindi ako naniniwala na may babero. Kaya nagtangka siya, nandito ka babero. Sabi niya, tingnan mo yung taong ito, bakit mahaba ang buhok? Hindi ako naniniwala yung na may babero sa mundong ito. Sabi niya, ayaw niya punta sa akin, kaya po ganon. Tama daw. Ayaw nila pumunta sa Panginoon, kaya ganon po sila. Tama po ba? Naintindihan po? Kung ang Russia, kung ligtas na siya, wala na yung gera bukas. Hinto na lang yung gera sa Ukraine. Wala na. Pero ayaw niyang naligtas naman eh. Ayaw niya lang pumunta sa Diyos. Lumaban sila sa Diyos. Kaya lumapi kayo sa akin, kayong lahat ang manlulupaypay. Sa ating buhay Kristyano din po, kapag lumalapit tayo sa Panginoon, sa huli, mga awik 62, verse 5, mga awik 62 verse 5, sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Siya lamang ang aking malaking bato, aking kaligtasan, ang aking muog, hindi ako mayayanik. Nasa Diyos ang aking kaligtasan, ng aking karangalan, ang aking makapangyarihang bato, ang Diyos ang aking kalungan. Sa loob ng kalungan, may pag-asa, may kapahingangan, may kapayapaan, siya pa'y malaking bato, kaligtasan. Verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay. Magtitiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon o bayan, ibuhos nyo ang inyong puso Kanyang harapan para sa akin, ang Diyos ay kanlungan. So, ibig sabihin, isa sa mga importanteng pamumuhay bilang alipin ng Panginoon Jesus, dapat lumapit tayo sa Kanya. Dapat ibuhos natin ang ating puso sa Kanya para sa ating Kristyonong pamumuhay sa pangitan ng ating prayer and meditation time o fellowship kasama niya. Kung ganon, gagabayan tayo ng Diyos ng mabuti para tuparin ang Kanyang kalooban. So, kaya po, Micah chapter 6:9, sabi doon, ang gusto ng Diyos, lumalakad tayo kasama ng Diyos, na may kapakumbabaan. Ang Panginoon ay magpapakumbaba, tayo din dapat naging mas mapakakumbaba. Dapat lumapit tayo sa Panginoon ng mas maigi. So, ito pang pasimula ng ating buhay bilang alipin ng ating Panginoon Jesus. Kaya po, yung pag-ibig, pag-asa, pananampalataya, ito pa ay naging dahilan kung bakit tayo pa ay naging alipin ng ating mabuting Panginoon.
ay lumalapit tayo sa Panginoon ng mas maigi. Kaya hanggang dito po tayo, manalangin po tayo. Mabaging aming dakilamang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makinig ng inyong banal na salita. Pakikabayan niyo po kaming lahat, alinsunod sa inyong banal na salita upang tuparin ang inyong kalooban para sa inyong kaluwalhatian. Maraming mga pagsubok sa aming buhay, ngunit nagtitiwala kami sa inyong pagkabay, ang inyong kapangyarihan sa aming buhay. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.